Mga mahal na kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin, ang kasamaan ng pagiging mainggitin at mainipin. Pinag-aralan po natin noong nakaraan ang tungkol sa kasamaan ng paninisi sa iba, ng pagkakamali o kasalanang nagawa niya. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay ang tungkol sa kasamaan ng pagiging mainggitin at mainipin o walang tiyaga. Kanino po unang nasumpungan ang pagkainggit? Magsimula tayong bumasa sa Henesis sa 4:2-7, ganito ang sinasabi. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ng Panginoon, anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito. Ang binasa natin ay tungkol sa mga unang anak ni Adan at Eva, si Cain at si Abel. Ayon sa ating binasa, si Abel ay pastol o tagapag-alaga ng mga hayop. Datapwat si Cain ay magsasaka o magbubukid ng lupa. Dumating ang panahon, si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ano nangyari? Pagkatapos maghandog ng magkapatid, ang nilingap ng Diyos. Si Abel at ang kanyang handog. Yung handog ni Cain at siya hindi kinalugdan ng Panginoon. Ano po ang naging reaksyon ni Cain sa nangyaring yun? Hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Pinalubag ba ng Diyos ang galit ni Cain? At pinagpaumanhinan ba niya ang kanyang pagkainggit? Hindi. Kundi ang sabi ng Panginoon sa kanya, anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi mailarawan. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito. Sa makatuwid, ipinamukha po ng Diyos kay Cain na siya ang dahilan. Siya ang may kasalanan kung hindi pinaging dapat ang kanyang handog. Subalit, hindi nakita ni Cain ang kanyang pagkakamali o ang kanyang kasalanang nagawa, kundi ang napagtuunan niya ng pansin na yun nga ang kanyang ikinainggit ang kapatid niya na si Abel. At ang handog nito ang pinaging dapat o nilingap ng Diyos at ang handog niya ay hindi. Kaya dahil sa inggit, nagngit-ngit siya o labis na nagalit. Ang sabi nga ng Biblia, hindi mailarawan ang mukha niya. Ano po ang masamang ibinunga kay Cain ng kanyang inggit? Itutuloy lang po natin ang ating binabasa sa mga talatang
8 hanggang 13. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, na siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayoy sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa, ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababat ako. Dahil po sa inggit, anong ginawa ni Cain kay Abel? Niyaya niya na pumunta sa bukid o sa parang. At pagdating doon, pinatay ni Cain si Abel. Sa makatwid, ang inggit o selos ay maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng masama o pumatay kahit pa sa sariling kapatid. Kaya napakasama ng mainggitin. Dahil sa pangyayaring ito, ano ang sinabi ng Diyos kay Cain? Saan naroon si Abel na iyong kapatid? Inamin ba ni Cain ang kasalanan ng kanyang ginawa? Hindi. Kundi sinabi niya na, ewan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Sa makatwid, ikinaila pa ni Cain sa Diyos ang masamang ginawa niya kay Abel. Kaya itinanong ng Panginoon sa kanya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa, katumbas ng humihingi ng katarungan. Ano po ang naging hatol ng Diyos dahil sa ginawa ni Cain? Ang sabi ng Panginoon, at ngayon sinumpa ka sa lupa, na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa, ay di na ibibigay mula ngayon ang kanyang lakas. Katumbas ng hindi na siya aani, hindi na magbubunga. Ano man ang gawin niyang pagbubungkal sa lupa. Ano pang idinugtong ng Diyos? Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. Ano sinabi ni Cain sa Panginoon? Ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababat ako. Sa panahon pa ng unang magkapatid, si Cain at Abel, nahayag na ang pagkainggit. Nagbubunga ng sumpa sa buhay ng nagkasala. Kaya wag tayong magiging mainggitin. Sapagkat yung mainggitin, ang iniisip nun, gumawa ng masama sa kanyang kinaiinggitan. Kahit sa kapatid, kahit sa mahal sa buhay. Ang iniisip, yun lang sariling kapakanan. Kung inyong napansin, mga kapatid, wala namang kasalanan si Abel kay Cain. Ang Diyos ang hindi tumanggap sa handog ni Cain at sa kanya. Bakit? May nakita ang Diyos sa kanya na mali, na kasalanan. Ang katunayang merong masamang nasa puso si Cain, pinatay niya yung kapatid niyang si Abel. Ano pang pangyayari na natala sa Biblia na nagpapatunay na napakasama ng pagiging mainggitin at mainipin pa? Pakinggan niyo ang nakasulat dito sa
Levitico sa 9:22 hanggang 24, itutuloy ko sa 10 at 1 hanggang 2. At itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa dakong bayan at binasbasan niya. At bumaba siya na mula sa paghahandog ng handog dahil sa kasalanan at ng handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At pumasok si Moises at si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan at sila'y lumabas at binasbasan ang bayan. At lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buong bayan. At may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon at sinunog sa ibabaw ng dambana ang handog na susunugin at ang tama. At nang makita yaon ng buong bayan, ay nagsigawan at nangagpatira pa. At si Nadab at si Abiu na mga anak ni Aaron ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kanikanyang suuban at sinidla nila ng apoy. At pinatungan ng kamangyan at sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Ito pong aking binasa ay tungkol sa ginawang paghahandog ni Moises at ni Aaron ng handog dahil sa kasalanan, ng handog na susunugin, ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Pagkatapos ng paghahandog nila, pumasok si Moises at si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan at sila'y lumabas at binasbasan ang bayan. Ano nangyari pagkatapos noon? Lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buong bayan. Paano po nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa buong bayan? Katumbas ng tinanggap yung kanilang paghahandog o yung kanilang pagsamba. Gaya ng nabasa natin, may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon at sinunog sa ibabaw ng dambana ang handog na susunugin at ang taba. Mga kapatid, ang apoy sa dambana na sumunog sa handog na susunugin ay banal, sapagkat yun ay nagmula sa Panginoon at katunayang tinanggap ng Panginoon ang kanilang handog. Pagkatapos na mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos nang tanggapin niyang paghandog, anong ginawa ng magkapatid na Nadab at Abiu? Nakapwa mga anak ni Aaron, mga saserdote rin. Nagsagawa rin sila ng paghandog, nainggit sila sa paghandog na ginawa ng kanilang amang si Aaron. Nahayag kasi roon ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ano ang kanilang ginawa? Kumuha sila ng kanikanyang suuban at sinidla nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan. At naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. Ano nangyari? Dahil sa ginawa nilang yun. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, kung inyo pong napansin, gumamit ang magkapatid ng ibang apoy. Hindi nila nahintay ang apoy na manggagaling sa Panginoon para sumunog ng kanilang handog. Inakala nila na pare-pareho lang ang apoy eh. Marahil eh, ganun din ang iniisip ng walang pagkaunawa. May malaki pong pagkakaiba ang apoy na nanggagaling sa Panginoon at ang apoy na nilikha lang ng tao. Maaring isipin ng iba na ang apoy ay apoy at walang kaibahan kung saan man ito nanggaling at kung paano ito nagliyab. Ang mahalaga ay makasunog ito. Mga kapatid, sa pangyayari kina Nadab at Abiu, ang paggamit nila ng ibang apoy ay malaking pagkakamali na nagpahamak sa kanila. Ang nangyari sa kanila,
ay kahayagan ng kanilang inggit at higit sa lahat ay pagkainip. Anong maaaring naging dahilan ng pagkainggit o pananaghili ng magkapatid na Nadab at Abihu? Una, nasaksihan nila kung paanong tinanggap ng Diyos ang handog na inialay ni Moises at ni Aaron. Ikalawa, mga panganay sila ng mga anak ni Aaron. At nakasama ni Moises na umakyat sa bundok ng Sinai nang ipagkaloob ng Diyos kay Moises ang 10 utos. Ikatlo, mga Levita sila o lahi ng mga saserdote na may karapatang maghandog tulad ng ginawa ng kanilang ama na si Aaron. Sa kabilang dako, paano naman nahayag ang kanilang pagkamainipin o ang kawalang pagtitiyaga? Kung sumasampalataya sila na ang kanilang ginawang paghahandog ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kanilang igabamanal, matyaga sana nilang hinintay ang apoy na manggagaling sa Panginoon para sumunog sa kanilang handog. Subalit, hindi ganon ang kanilang ginawa. Sa halip ay gumamit sila ng ibang apoy na hindi iniutos ng Diyos sa kanila. Ano ang masamang ibinunga ng kanilang maling ginawa? Nang bumaba ang apoy mula sa Panginoon, sila ang sinupok noon din at namatay sila sa harap ng Panginoon. Hindi na tinanggap ang kanilang paghahandog o pagsamba, pinarusahan pa sila ng Diyos dahil sa napakabigat nilang kasalanan sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, nahayag rin sa pangyayaring ito kina Nadab at Abihu ang kasampaan ng pagkamainggitin at pagkamainipin o kawalang tiyaga. Kaya yung kawalang tiyaga o pagkamainipin, hindi rin dapat masumpungan sa mga lingkod ng Panginoon. Kanino pa nasumpungan ng pagkainip? At ano ang masamang ibinunga nito sa kanila? Basahin naman ng natin ang nakasulat dito sa Exodo sa 32, 1-6. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagpipisa ng bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, "Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya." At sinabi ni Aaron sa kanila, "Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalhin ninyo sa akin." At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nangasa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron. At kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo. At kanilang sinabi, ang mga ito ang maging mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At nang makita ito ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyaon at itinanyag ni Aaron at sinabi, "Bukas ay pista sa Panginoon." At sila'y bumangong maaga ng kinabukasan at naghandog ng mga handog na susunugin at nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At ang bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa. Kanino pa nasumpungan ang pagkainip? At anong masamang ibinunga nito sa kanila? Ang nabasa natin ay nangyari noong panahong umakyat si Moises sa bundok ng Sinai upang tanggapin ang 10 utos na mula sa Panginoon. Dahil sa nagtagal o nagluwat si Moises ng pagbabalik, ano ginawa ng bayan? Nagpisan sila sa harapan ni Aaron. At sinabi sa kanya, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mauuna sa amin, sapagkat tungkol
Sa Moises na ito, ang lalaking nag-ahon sa atin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi natin nalalaman kung anong nangyayari sa kanya. Ano naging reaksyon ni Aaron nang marinig niya ang gustong gawin ng mga tao? Sinabi sa kanila ni Aaron, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa inyong tainga, sa inyong asawa, sa inyong mga anak na lalaki at babae. At yun nga, ang ginawa ng buong bayan at ibinigay kay Aaron. Ano naman ang ginawa ni Aaron? Inanyuan niya ng buril o ng kasangkapang pang-ukit at gumawa ng guyang binubo o hinulmahan. Pagkatapos ay sinabi nila, ito ang iyong Diyos, o Israel, na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Kaya nang makita ito ni Aaron, ano ginawa niya? Nagtayo siya ng altar o ng dambana at nagpahayag na sinabi sa bayan, bukas ay isang kapistahan sa Panginoon. Nang magkagoy, bumangon sila ng maaga. Kinabukasan, naghandog ng mga handog na susunugin at nagsipagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At ang mga tao ay naupo upang kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa. Kaya, mapapansin natin dito, ang pagkainip ng unang bayan ng Diyos ay umakay sa kanila na gumawa ng isang napakalaking kasalanan sa paningin ng Diyos. Gumawa sila ng Diyos-Diyusan na siya nilang sinamba. Nainip sila sa paghihintay kay Moises, ang sugo ng Diyos sa kanila. Kaya nagtatag sila ng sarili nilang pamamaraan ng pagsamba. Kaya napakasama ng pagiging mainipin. Kahit ngayon, sa panahon natin, yung pagkainip ang mismong dahilan kung bakit marami ang naligaw at bumaling sa bagong ngunit maling mga doktrina at maling paraan ng pagsamba. Ano ang naging damdamin ng Diyos sa kanyang unang bayan dahil sa pagkainip at dahil nga doon ay nakagawa sila ng malaking kasalanan. Itutuloy ko lang ang aking binabasa dito sa mga talatang 7 hanggang 10, ganito ang sinasabi. At sinalita ng Panginoon kay Moises, yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangagsisama. Sila'y humiwalay na madali sa daan na aking iniutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang guyang binubo at kanilang sinamba at kanilang hinainan at kanilang sinabi, ang mga ito'y iyong maging mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakita ang bayang ito at narito isang bayang may matigas na ulo. Ngayoy bayaan mo nga ako upang ang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila at upang aking lipulin sila at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. Ang pag-iinit ng Panginoon ay nag-alab laban sa kanyang unang bayan at pinasyahan na kanyang lilipulin sila. Yun ang ibinunga ng pagkamainipin ng Israel. Lumihis sila sa mga kautusan ng Diyos. Sa halip na ang Diyos ang papurihan, ang sambahin, dahil ang Diyos nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, nagpagawa ng Diyos-Diyusan. Yun ang kanilang sinamba. Yun ang kanilang hinainan o hinandugan. Pagka binasa po natin ang mga kasunod na pangyayari, nakiusap lang po si Moises na patawarin ang bayan. Kaya hindi itinuloy ng Diyos nalipulin ang buong bayan. Pero hindi nangangahulugan na hindi pinapanagot ng Diyos yung mga gumawa ng malaking kasalanan sa kanyang harapan. Pag binasa natin ang mga talata, may 3,000
ang pinatay sa pamamagitan ng tabak. Kaya, hindi lang pagkaligaw o paggawa ng malaking kasalanan ang ibinubunga ng pagkainip. Lalo na kung ang pag-uusapan ay paglilingkod sa Panginoon Diyos. Pagka nalihis, pagka naiba, doon sa inaasahan ng Diyos na gagawin ng kanyang mga lingkod, ikapapahamak nila yun. Ang katunayan nga, marami ang nilipol doon sa mga sumamba sa Diyos-Diyosan. Ano po ang dapat matutunan natin na mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito sa nangyari sa Israel? Bunga ng kanilang pagkainip o ng pagkawalang tiyaga sa paghihintay sa Panginoon. Pakinggan nyo ang nakasulat dito sa Santiago sa 5, mga talatang 7 hanggang 8, ganito ang sinasabi. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Ang sabi ng Biblia, magtiyaga kayo, mga kapatid. Hanggang kailan dapat tayong maging matiyaga o matiisin? Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Paano tayo mananatiling matiyaga o matiisin hanggang sa pagdating ng Panginoon? Dapat tayong maging matiyaga gaya ng isang magsasaka na buong tiyagang naghihintay ng mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Mga kapatid, bukod sa solusyon sa kasalukuyang mga problema ng bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito, meron pang ibang mga bagay na hinihiling tayo sa Diyos na ipagkaloob sa atin. Maaring ito ay solusyon sa ating mga problemang pangkabuhayan, pangkalusugan, pangpamilya, at iba pang personal na pangangailangan. Hindi po dapat mawala ang pagtitiyaga o pagtitiis. Sapagkat pagka nawalan tayo ng tiyaga, nawalan tayo ng pagtitiis, nangangahulugan yun ng kawalan natin ng pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang magagawa. Sa kasalukuyan nating kalagayan, lalong dapat tayong maging matiyaga. Dahil habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoong Kristo, kailangan muna nating hintayin ang sagot ng Diyos sa ating panalangin na ang iglesia sa mga huling araw ay maibalik sa dati nitong maayos, malinis, banal na kalagayan upang maging karapat-dapat sa pagsalubong sa Panginoong Hesukristo at sa pagtatamo ng kaligtasan. Bakit dapat tayong maging matiyaga? Di lamang sa paghihintay sa pagdating ng Panginoon, kundi sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan sa mga huling araw na ito. Basahin natin ang nakasulat dito sa 2 Pedro sa 3, talatang 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Gaya po ng nabasa natin, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Hindi lamang ipinangako ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan ang kaligtasan sa araw ng paghukom, kundi nangako rin siya na hindi niya pababayaan ang kanyang bayan sa mga huling araw sa panahon ng mga mabibigat na pagsubok.
Marami na tayong naging pag-aaral. Hinulaan ng Biblia ang ikatlong bahagi ng iglesia o ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw, padadaanin ng Diyos sa apoy tulad ng ginto para mapatunayan kung talagang dalisay. Sa panahon ng pagsubok, ang sabi ng Diyos, tatawag sila sa akin, makikinig ako. Sasagutin ko sila. Mga kapatid, hindi nagbabago ang pangakong yun ng Diyos sa iglesia. Oo, pinagpahinga niya ang sugo. Pinagpahinga niya ang kapatid na Eranio Manalo na kamalasakit ng sugo sa pagmamahal, pag-aalaga sa iglesia. Pero hindi nangangahulugan, tinalikuran na ng Diyos ang kanyang mga pangako sa iglesia. Subalit sa kasawiang palad, may mga nag-iisip na ang Panginoon ay mapagpaliban o mabagal sa pagtupad sa kanyang pangako. At ang masama, ang ilan ay nag-iisip na tinalikuran na niya o hindi na niya tutuparin ang kanyang mga pangako. Ang hindi nila nauunawaan ay ang katotohanan na ang Panginoon, ayon sa talatang binasa natin, ay mapagpahinuhod o matyaga sa kanyang bayan, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Kaya yung nangyayari ngayon sa iglesia, ay hindi nangangahulugang binitawan na ng Diyos ang iglesia. Na tinalikuran na ng Diyos ang kanyang pangako sa iglesia. Hindi po. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon para patunayan natin sa Kanya tunay ang ating pananampalataya. Nagkulang tayo, nagkamali. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon para tayo magsisi. Kaya lahat ng nalihis, lahat ng naligaw, lahat ng namali, dapat ay magsiyasat ng kanilang sarili. Tayong lahat. Magsisi, manumbalik sa Panginoong Diyos. Huwag tayo maiinit. Maging matyaga tayo sa paghihintay sa Panginoon. Huwag tayong maiinggit sa mga taong umuunlad man, pero nabubuhay naman sa kasalanan. Ano po ang napatutunayan ng isang lingkod ng Diyos kung nananatili siyang matyaga, matiisin, at hindi mainggitin? Basahin natin ang nakasulat dito sa unang Korinto sa 13, 3 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, ni nagmamapuri o nagmamataas. Ano po ang napatutunayan ng isang lingkod ng Diyos? Kung nananatili siyang matyaga o matiisin at hindi mainggitin, hindi nananaghili. Ang sabi sa talata, ang pag-ibig ay matyaga at hindi nananaghili o hindi naiinggit. Ito ang suriin natin sa ating sarili. Ang tunay na umiibig, matyaga, matiisip. Hindi nananaghili, hindi mainggitin. Ang suliranin ngayon, napakaraming nag-aangkin at nagigiit na iniibig nila ang kapwa kapatid. Iniibig nila ang iglesia, ang mga doktrina. At higit sa lahat,
iniibig nila ang Diyos. Gayunpaman, marami sa kanila mainggitin at mainipin. At dahil nga sa inggit, gumagawa ng iba't ibang uri ng kasamaan sa kinaiinggitan. Samantala, kahit sa mga nagpakita ng pagtitiyaga o pagtitiis sa simula, may mga nawalan na ng tiyaga sa paghihintay sa pagkilos ng Panginoon para ibalik ang iglesia sa dati nitong kalagayan. Nababahala sila o nag-aalala dahil ang mga masasama ay patuloy na umuunlad at waring nagtatagumpay. Ano pong inaasahan ng Diyos na gawin ng mga lingkod niya upang huwag mainip habang humaharap sa mga pagsubok? Basahin natin ang nakasulat dito sa Awit 37:7 hanggang 9. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakas, dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masasamang katha. Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa. Ya'y maghatid lamang sa paggawa ng kasamaan, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mga hihiwalay, ngunit yaong nagsisipaghintay sa Panginoon ay mangagmamana ng lupain. Pag binasa natin yan sa ang salita ng Diyos, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at magtiyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kainggitan ang masasama na gumiginhawa kahit pamagtagumpay ang masamang plano nila. Huwag kang magagalit. Pigilan mo ang iyong puot. Ni huwag kang mababalisa dahil sa ito ay makasasama. Ang masama ay ipagtatabuyan, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay mananatili sa lupain. Mga kapatid, may mga pagkakataong naiinip tayo pagka ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay tila nagtatagal. Ito ay totoo, lalo na sa kasalukuyan nating kalagayan, na nakikita nating bigo ang kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia na mailapat ang tamang lunas sa mga problema sa bayan ng Diyos. Sa halip ay patuloy pang ginigipit at pinag-uusig ang mga tunay na nagmamalasakit. Kaya ang tukso na ilabas ang ating galit at ibuhos sa kanila ay nagiging mas matindi. Ngunit bilang mga lingkod ng Diyos, na lubos na naglalagak ng pag-asa at pagtitiwala sa Kanya, ang pinakamabuti at tamang dapat nating gawin ay sundin ang sinasabi sa talatang ating binasa. Maghintay ka sa Panginoon. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon. Matyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kaiinggitan ng masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Huwag kang magagalit. Pigilan mong yung puot. Di huwag kang mababalisa. Makasasama sa iyan. Ang masama, tiniyak ng Biblia, ipagtatabo yan, mawawala. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay mananatili magpakailanman. Sa buhay na ito, tataguyod tayo ng Diyos. Ihahatid niya tayo hanggang sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pinag-aaralan natin ang mga leksyong ito para maingatan natin ang kabanalan ng ating pananampalataya, ng ating kahalalan, ng pagkakatawag ng Diyos sa atin sa tunay na iglesia. Sa kasalukuyan nating kalagayan, lalo nating kailangan ng patnubay ang gabay ng Diyos.
Salamat sa Kanya. Ginagamit niya ang ating mga pagtitipon para marinig natin ang Kanyang mga salita. Naggagabay sa atin sa matuwid na paraan ng pamumuhay at paglilingkod. Alisin natin sa puso natin yung inggit, yung pagkamainipin. Hindi makabubuti sa atin yun. Kung inyong natatandaan, bakit ganyan ang mukha mo? Bakit hindi mailarawan? Kita sa mukha eh. Yung merong kinikimkim sa puso na inggit, na galit. Kailangan pang aliwin ng tao. Kailangan pang pasayihin ng tao. Samantalang yung mga nangyayari sa kanya ay bunga na rin ng kanyang kasalanan, ng kanyang pagkakamali. Ang dapat gawin, nang nagkamali, magsisi. Nagpapahinuhod pa ang Diyos. Kaya hindi pa siya pumapatol sa mga gumagawa ng masama sa kanyang bayan. Sa mga gumagawa ng masama sa mga lingkod ng Panginoon na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa iglesia. Ipagmalasakit natin ang iglesia. Mahalin natin ang ating mga kapatid. Ang tunay na umiibig, nagmamagandang loob. Ang tunay na umiibig, marunong magpatawad, marunong magpaumanhin. Ang tunay na umiibig, pinakahahangad na ang iglesia ay mabalik sa dating maayos, banal, malinis, maluwalhating kalagayan upang maging karapat-dapat sa pagsalubong sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang ating leksyon, mga kapatid. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, napakasagana ng pag-ibig mo sa amin. Palibhasa, kilala mo ang mga lingkod mong dumadalo sa ganitong pagtitipon. Pinakahahangad namin ang ikabubuti, pangunahin ng iyong bayan sa mga huling araw na ito at ng kani-kanyang sambahayan namin. Salamat, patuloy mong kinakasangkapan ang aming mga pagtitipon upang dito mahayag ang iyong mga katotohanan, ang iyong mga kalooban, kalakip ang iyong kapangyarihan. Salamat, Ama. Habang nakikinig kami ng iyong mga salita, kinikilos mo ang aming mga puso upang ilapat namin ang aming mga sarili sa kabanalan ng tawag na itinawag mo sa amin. Pangako namin, Ama, hindi kami hihiwalay sa alinman sa iyong mga aral na tinanggap namin sa iyong sugo at sa naunang namahala. Mabubuhay kami ng matuwid sa paningin mo. Ipagmamalasakit namin ang iglesia. Patuloy na ipagtatanggol ito laban sa lahat ng mga pumipinsala dito. Panginoon, maawa ka sa mga lingkod mong dahil sa pagkainip, naligaw na ng landas, hindi makapaghintay sa pagkilos ng iyong makapangyarihang kamay. Bigyan mo pa sila ng pagkakataon para sila'y makabalikwas, makapanumbalik sila sa tamang paraan ng paglilingkod sa iyo. Ang mga sumisira sa iglesia, Ama, sana'y buksan mo pa ang kanilang puso't isipan. Makilala nila ang kanilang mga pagkakamali. Isuko nila ang kanilang sarili sa iyo at sa iyong mga kautusan upang sila man maging karapat-dapat sa iyong pangakong kaligtasan. Ano pat ang lahat ng mga tinawag mo sa iglesia, ang lahat ng biniyayaan mo ng tunay na pananampalataya. Maaari po ba, Ama, kaming lahat
maging karapat-dapat sa pagsalubong sa iyo. Subalit ikaw ang matuwid na hukom, ikaw ang nakakakita ng laman ng aming puso, ng bawat ginagawa namin. Mangyari, Ama, kung ano ang iyong kalooban. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami. Nariyan kang palagi para gabayan kami, pangunahan kami sa matuwid na pamumuhay at paglilingkod. Salamat sa pagtitiyaga mo sa amin. Salamat na buhunan ka ng iyong mahalagang buhay para maging karapat-dapat kami sa Ama, mapatawad kami, malinis kami sa aming mga karumihan. Pagtiyagaan mo pa kami, Panginoon, na akayin sa tunay na paglilingkod. Maingatan namin ang aming tunay na pananampalataya. Pagbalik mo, wag mo kaming kalilimutan. Ang buo naming sambahayan, ipagsama mo sa langit. Magtamo kami ng walang hanggang buhay. Maumaasa kami, dininig mo ang aming panalangin, iginawad mo sa aming lahat ang iyong mahalagang basbas. Magpagaling ka, Ama, sa mga may sakit, dugtungan mo pa ang aming buhay upang patuloy pa kaming makapaglingkod. Lahat panalangin namin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen.